Good morning. Sana di kami malate. Alex, wakey wakey. Wakey wakey, your bath is gonna be ready soon. Kinakabahan ako guys, baka malate ako. Ako pa naman mag-aatid sa kanya sa nursery today. Oh, look at your eye. What happened to your other eye? Why is it smaller than the other one? Okay, prepared na kami. Nantay ko lang si Alex matapos kumain. And then, we're gonna go to his nursery first and then to my work. Kinakabahan ako. Feeling ko malilate ako. Sana hindi ako malate. Mommy is so nervous. Medyo nakaka-pressure. Okay, are you ready? Nope. Ito na kami. Pauwi na ako guys. Okay guys, pauwi na ako. Buti na lang si Steve yung susundo kay Alex. So, bakit ganun? Umiikot sobra. Okay. Inayos ko yung car seat. So, si Steve susundo kay Alex ngayon. Buti na lang kasi feeling ko malalate ako. 4:50 na. Hanggang 6 o'clock lang yung nursery niya at medyo matraffic. Kasi magka-5 na. Kaya hindi ko sure kung nung oras ako makaka-uwi. And I think more than 1 hour. Hello! Andito na ako sa bahay. Dumating ako ng 10 to 6. Diba hanggang 6 o'clock lang si Alex sa nursery. So, tingin ko naman, aabot ako sa nursery na bago mag 6 o'clock, masusundo ko na siya. Yun nga lang, habang nag-drive ako, kakabahan ako kasi hindi ko sure. Alam mo yun, parang neck and neck kung masusundo ko ba siya before 6. So, durin mo 10 minutes lang yung pagitan. At siguro, yun nga, sa malamang habang nag-drive ako, kinakabahan ako dahil baka mamaya hindi ko siya masundo before 6 o'clock. Pagka ganun kasi, yung nursery dito, merong penalty. Per minute is 1 pound. O, di ba? So, kung late ako ng 10 minutes, 10 pounds na yon. Di ba guys, ang mahal? Although, nangyari na yan sa akin before. Na-late ako ng mga 10 minutes, 11 minutes, ganyan. Kasi sobrang traffic talaga. Ewan ko baka may accident or something. Hindi ako nag-drive that time. Naka-bus ako noon. So sabi ko wala talaga akong ibang magagawa. Kasi nasa bus lang ako. So hindi mo na ako pwede maglakad at malayo. Anyway, so ang nangyari, sabi naman sa akin nung staff doon, sabi niya, okay, don't worry kasi hindi naman parate. Sabi niya, pwede namang i-wave namin yon. Pasensya na guys kasi nagluluto din ako ng ito ang aking dinner. Hindi na ako nagluluto guys ng batch cooking. Usually yung ulam, tsaka kanin, ganun. Hindi na. So, napabilaw ako kay Steve ng sandwich. And then, ito. Marami pa rin yung dinner ko. Kasi this one, lalagyan ko siya ng egg. O, diba? Siguro, ewan ko, kung gutom pa rin ako, kakain ako ng sandwich ngayon. Kung hindi naman, bukas ko na siya kakainin sa aking lunch break. Ayan. So, yun na nga, guys. Ayoko, sa totoo lang, after my experience earlier, tsaka in the past, kasi nga, sa past, nakailang beses na ba akong nag-drive sa office? Parang, 3 beses pa lang ata. Puro ko na problema. Kasi guys, hindi ako marunong magawak ng camera. Kasi guys, ang nangyari, yung una, dahil nga, busy ako. Puno na kasi yung namin,
yung bin. So, tini-squash ko siya. Anyway, yun nga sinasabi ko. Yung unang drive ko dun, siguro, actually, dapat matitikitan ako eh. Hanggang ngayon, wala pa akong ticket. And expect ko na yun na meron akong ticket. Dahil, mali yung dinaanan ko, bawal ang kotse. Ang pwede lang dun sa dinaanan ko is taxi, bus, ganyan. Bike, yon. So, hindi ko alam. Doon ako dinala ni Waze. Okay, so si Waze ang sinusundan ko. So, doon niya ako dinala. Sabi ko, after, na-realize ko na meron pala doon bawal sign. Nakalagay doon from ano bang oras yun? 6 a.m. till or 8 a.m. till 6 p.m. Something like that. Bawal daw yung car. So, dalawang beses pa naman ako dumaan. Morning tsaka afternoon. So, sabi ko, sige, magkano ba yun? 30 pounds daw. Sabi ng ka-office mate ko. Kasi, yung isang ka-office mate ko, natikitan din siya. Pero, awa ng Diyos, 2 weeks na. Within 2 weeks na makukuha ko yun eh. 4 weeks na, simula nung nangyari yun. Wala, hindi pa ako nagkakaroon, hindi ko pa nare-receive yung ticket. Fingers crossed guys, please, sana maawa si Lord, hindi ako bigyan ng ticket nila. Kasi nga, kumbaga 60 pounds din yun para sa wala. Imbes na tipid nga ako eh. Tapos, ganun-ganun lang. Mas, pag nagbasa ko, alam nyo guys, kung magkano, 4 pounds lang. 2 pounds papunta, 2 pounds pabalik. So, 4 pounds. Biruin mo, 4 pounds. Tapos, equivalent nun, gas. Ay, wala pala akong gas. Yung electricity. Oh, 'di ba? Pero, konti lang naman electricity. So, okay na yon. Pero yung effort ko, ako nag-drive. And plus, uy, naku, sunog. And plus, yung, yun nga, yung natikitan ako. Goodness. Tapos, yung sumunod, kung punta, sabi ko, sige, mag-motorway na ako. Kasi hindi ako nag-motorway last time. Kaya siguro doon ako dinilas ng new ways. Anyway, kasi nilalayo niya ako sa motorway. In-avoid ko nga yung motorway. So sabi ko, sige, fine, mag-motorway ako. So nag-motorway ako. Ngayon, ang problem ko naman sa motorway, syempre hindi ko kabisado yung mga... So, pero, although yung mga lanes, mali-mali ako ng lanes. Okay naman. Naka-survive naman. Wala namang danger. Kumbaga, nagkakamali ako ng lanes pero nakokorek ko naman. In a safe manner. Yun nga lang, medyo kabado. Pero okay lang din. At least safe, di ba, nakauwi. So, ngayon naman, hindi ako dinala sa motorway ni Waze. Siguro dahil traffic masyado. So, dinala niya ako sa residential area. Sabi ko, hindi ko to alam tong way na to. Sabi ko nga, kung masisira tong Waze, nasa gitna ako, parang nasa kalagitnaan ako ng kawalan na hindi ko alam kung saan ako pupunta. Maliligaw talaga ako, pero thank God. Ayun, so parang sabi ko, isang oras na ako nagdadrive, hindi ko pa rin alam kung nasaan ako. So, mga 10 minutes na lang bago dumating dito. Ayan, sabi ko, okay, fine. Alam ko na to, finally. Pero yun, malapit na yun sa bahay. Ganun siya. Anyway, yun ang aking experience sa driving. So sabi ko, kung meron lang akong choice, siguro next time gusto ko na mag-bus ulit. Namiss ko bigla yung bus. Although, ayun nga kasi, kailangan kong hatid si Alex. Tapos, siguro kung si Steve maghahatid sundo by Wednesday, pwede na akong mag-bus. Basta siya ang maghahatid sundo. Ganun siguro. Pero kung ako ang maghahatid sundo, kailangan ko talagang, guys, wala na ako sa frame, kailangan ko talaga, guys, mag-drive. Ayun. Guys, kain tayo ng noodles. Taghirap. Anong petsa pa lang? Taghirap na. Wala pang sahod. Ang sahod namin guys, once a month lang. Every end of the month. Yun ang aming sahod. Basta kada katapusan. O diba? Hirap. Kakabayad ko lang ng kotse. Kakabayad ko lang ng phone.
Kaya, yan, wala na tayong masyadong money. Tapos, alam niyo ba guys, nagbayad ako ng Whirly, yung toys ni Alex. Annual yun, kasi makakatipid ka kung annual eh. So, parang papatak siya ng 337 pounds. Pag hindi siya, pag annual, oo tama, 337 pounds. Mas mura na yun, kasi annual. Pero, nagkaroon pa ako ng discount. May discount ako actually. So, umabot siya ng 200. Kano ba yun? 267, I think. In a year. Basta parang ganun 16 pounds. Naging 16 pounds a month pumapatak. Yung dapat 30 something. Ganyan. Yun, basta ganun. Kaya, pinili ko na lang yung 1 year kasi malaki yung discount. Pero guys, mahal din sakit sa bulsa. Kasi, hindi pa pala yun kasama yung delivery. So, yung delivery niya nasa 71. Ganon yung delivery niya. Anyway, hindi pa yun kumbaga, free na yung delivery all year round. So, meron kang 2 free delivery per month. Tapos kung susobra pa doon, 2 pounds na lang. Imbes na parang 5 pounds, 6 pounds, depende sa priority. Basta ganun, ang hirap lang i-explain. Basta nandun siya sa website. So, kung susobra ka sa 2 free at gusto mong magpa-post ulit, 2 pounds na lang. Kaya ako siya binili, yung another delivery. So, meron akong 10% off doon. So, naka-discount din. Pero after this, siguro, ewan ko, baka tingnan namin kung okay ba kay Alex. Kung hindi, mag-i-stop na rin kami ng subscription. What's that? 10. Oh, it's number 10. 10. Okay, another number. Can you press another number? Oh, you like number 10. 10. You're so cute. Okay guys, good night na. Nakalimutan ko mag-sign off. Sign off. Nakalimutan ko mag-say good night. At ano ba tawag dun? Mag-goodbye na sa vlog. Outro. Oh, yun pala yun. Okay guys, good night. See you tomorrow. Bye-bye. Tulog na kami ni Alex. Alex, you sleep now. Bye.